Ang Sacramento Kings yung isa sa mga team nung off-season na may biggest signee, si DeMar DeRozan, na dahil din sa kanya nanalo si Anthony Davis kay Sabonis dahil sa record niyang mababa ang winning rate sa mga team na naglalaro si LeBron. Base sa report, sumasakit ang likod ni DeMar DeRozan at probable siya sa mga susunod na game. Pwedeng maglaro, pwedeng hindi. Nakuha niya kasi ang injury na to sa game versus Phoenix Suns. So baka sabihin ng iba, hater na naman ni DeMar. So wala akong mapapala sa pang-hate, panggagatas meron. After kasing makapasok ng Sacramento nung 2023 playoffs, parang ngayon nahihirapan na sila. Ang ganda pa naman ang lineup nila. Meron Sabonis, De'Aaron Fox, DeMar, Malik Monk na meron ding injury ngayon. Meron pa sila nag-i-improve na Keegan Murray, may Kevin Huerter pa. Hindi pa ganong kababa ang standing ng Kings. Striking distance pa, 7-5 record. 3 games behind pa sila sa number 1. Pero base kasi doon sa pagkakalagay di umano ni DeMar sa Sacramento, kahit siya pa yung isa sa biggest signing nila, hindi bumagay yung system kay DeMar DeRozan. Ito ay dahil sa mid-range game niya. Mataas pa rin naman ang average niya, nasa almost 23 points, 4 rebounds, 4 assists, 52% sa field at 40% sa 3-point area. Yung percentage ni DeMar sa BNDR kahit 40%, halos non-value yun sa game ngayon dahil 2 attempts siya, wala pang isa ang naipapasok per game. Dahil 0.8 out of 2 si DeMar DeRozan mula sa 3-point area. Pero yung mid-range game niya, almost automatic doon si DeMar. Naging apektado ang 3-point shooting ng Sacramento. Last year, ang Kings, merong 4 na player na 3-point shooter. Kevin Huerter, Malik Monk, Keegan Murray, isama ko na si De'Aaron Fox. At least 3 kada game kasi siya. Meron total silang 4 na 9.3 3-point shot per game sa almost 38% shooting. Sa buong season din, meron ng Sacramento na 39 3-point shot attempts per game bilang team. Nasa 39% pa sila. Kaya nasabing hindi bagay si DeMar DeRozan sa Sacramento dahil nang dumating siya dito, yung 4 na player na yon nagkaroon lang ng combine na 6.8 3-point shot per game. Nasa almost 35% pa. Kaya ako nilalagay ng almost dahil nakakautal yung butal. Wala lang, shiner ko lang. Papatak din ang Sacramento na meron lamang silang 33 3-point shot attempts per game. Sa bilang ng average, mula 39 na bumaba ng 33, malaking downgrade yun. Mula din sa 14 3-point shot per game last season, bumagsak sila sa 10 per game na lang. Ay nung last year, yung 4 na player na binanggit ko kanina, 9.3 3-point shot agad. Kaya ang laki ng binagsak ng Sacramento sa 3-point shooting rate nila. Kung makikipagsabayan pa sila sa mga team sa West na mga 3-point shooter din at kahit sa East, pumatak sa number 23 ang Sacramento sa attempts mula sa beyond the arc, number 27 naman sila sa naipapasok na 3-point shot. Ang Bulls nung nawala si DeMar DeRozan doon dahil lumipat nga ng Sacramento, umangat naman ang 3-point shooting attempts nila, number 5 na sila ngayong season, kumpara sa last year na below top 20. Hindi lang naman si DeMar ang merong mid-range game. Ito yung mga notable na kilala ko. Lagay nyo na lamang sa comment section kung sino pa. Si Chris Middleton, si CP3, Kevin Durant at Devin Booker. Si Chris Middleton, naging malaki ang impact niya sa playoffs noong 2021 dahil sa kanyang mid-range game. Pero meron siyang 3-point shooting. Ganon din si Booker at Kevin Durant. Si Chris Paul naman, more on playmaking. Pero mas mataas pa rin ang 3-point attempts niya kay DeMar DeRozan. Si DeMar din sa buong karir niya, 0.5 out of 1.6 sa 3-point area. Statistically, maapektuhan talaga yung game ng Sacramento dahil sa 3-point shooting. Hindi naman sa hindi bagay sa Sacramento si DeMar, naapektuhan lang yung offensive flow nila kasi nga siya yung second leading scorer ng Sacramento imbes na si Sabonis na more on mid-range si DeMar na doon siya nakaabang kaya bumaba ang rate ng Sacramento. Kung masabayan pa nila sa 3-point area yung mid-range ni DeMar, maraming pahihirapan yung Kings dahil inside si Sabonis, mid si DeMar at meron pa silang outside shooting.